Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw na po ng Martes sa Disyembre 9, 2014. Sa ulo ng ating mga balita, ang bagyong si Ruby hindi na itinuturing na bagyo ng International Weather Agency. Ang sentro po ng mahinang bagyo ngayon ay tumatawid ngayon sa may bahagi ng Lubang Island. Marami naman ang nagtaka dahil naman sa halos hindi naramdaman ang lakas ng bagyo kagabi sa Metro Manila. Mga klase naman sa mga eskwelahan sa NCR at karatig lugar, suspendido pa rin ngayong araw. Mga flights, marami pa rin kansilado. Ang opisina naman sa gobyerno, balik normal na lalo na sa Metro Manila. Samantala naman, mga Typhoon Yolanda victims na muling nasira ang kanilang mga bank house. Dahil naman sa Typhoon Ruby, muling nagbalikan na rin sa kanilang tahanan dyan sa Tacloban. Sa iba nating mga balita, mga kaibigan, ang nasawi post na iniwan ng bagyong si Ruby ay umakyat na raw sa 25. Samantala naman, sa ibang balita, ang Palasyo ng Malacanang nagpaliwanag sa pagkansila ng Pangulong Ninoy Aquino sa kanyang biyahe naman sa South Korea. At sa ating police report, task force binuuna kaugnay po naman sa nangyaring pagpatay sa 8 katao na nangyaring massacre sa may bahagi ng Iligan City. Diyan yung Sultan Kudarat, isa namang prinsipal ang pinatay. At mamaya abangan din yung mga kaibigan ng ating special report. Mga karanasan naman ng mga evacuees sa loob ng kuweba. Ikinuwento po na sa Bombo Radio, ito po yung nangyari dyan po naman sa may bahagi ng Iloilo. At sa ating sports balita, mga kaibigan, ilang mga fans ni Manny Pacquiao pinuri naman si Juan Manuel Marquez sa naging panawagan kay Mayweather na tigilan na ang pang-asar. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, napapanood din tayo sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines and www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Hagupit ng Bagyong Ruby, the Bombo Radio and Star FM special coverage. Kuha muna tayo na pinaka-latest po ng kalagayan ng panahon ngayong araw, mga kaibigan, dyan sa Bombo Weather Center. Nandun pa rin si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis. Tumatawid na ngayon, Bombo Elmar, sa bahagi ng Lubang Island sa kanyang huling landfall, itong bagyong si Ruby. Ang ikalimang landfall na ito ay hindi nakasama doon sa naging pagtaya ng Pag-asa nitong mga nakalipas na araw. Unang sinabi ng Pag-asa na posibleng 6 na landfall ang mangyayari. Subalit kagabi ay sinabi nila na 4 na landfall na lamang. Pero nitong umaga ay tumama, mga kaibigan, sa bahagi ng Lubang Island ang naturang sama ng panahon. Ito ay nasa bahagi ngayon ng Calapan, Oriental Mindoro, at ito ay inaasahan na babalik na sa karagatan ilang minuto mula ngayon. At dahil dyan, ang bagyo ay patuloy naman sa kanyang paghina at bitbit na lamang ngayon ang lakas ng hangin na 60 kilometro bawat oras, habang yung pagbugso niya ay umaabot naman ng 80 kilometro bawat oras. At ang bagyong ito ay napakabagal pa rin sa bilis lamang na 13 kilometro bawat oras, at yan ay patungo na sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. At inaasahan natin magpapatuloy ito hanggang makalabas ng West Philippine Sea. Ngayon ay tinanggal na yung signal number 3 at signal number 2, habang umiiral naman ang signal number 1 dito sa bahagi ng Metro Manila at mga karatig na lugar. Kasama na ang Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at dyan nga sa hinahampas ng mahinang hangin at mga pagulan sa Lubang Island, kung saan natukoy natin ang sentro ng naturang sama ng panahon. Pero magkaganon pa man, kahit makalagpas na ang bagyong si Ruby, ay aasahan pa rin mga pag-ulan dito sa Metro Manila dahil panahon talaga ngayon ng tag-ulan, maliban pa sa lumakas na hanging amihan matapos na ito'y mahatak ng husto ng dumaang bagyo. At inaasahan natin na sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na ninitatala nitong mga nakalipas na araw. Malamig ang simoy ng hangin, Bombo Elmar, indikasyon ng patuloy na pagbuhos ng hangin mula dyan sa bahagi ng hilagang direksyon ng ating bansa. At yan ay nanggagaling doon sa Siberia at tinatawag din naman na Siberian wind. Sinabayan pa ng cold front o malamig na hangin na nanggagaling dito sa may silangan
o hilagang silangan ng Pilipinas. Sa ngayon, ipinakikita ng wind flow map na patungo na doon sa bahagi ng hilagang Luzon ang malaking konsentrasyon ng hanging amihan at ramdam na ramdam doon ang paglamig ng temperatura. Partikular na dyan sa may Baguio City, sa mga susunod na araw, makakapagtala na naman tayo ng panibagong record ng kanilang mababang temperatura. Kaugnay pa rin ng bagyong Ruby, Bombo Elmar, inaasahan natin na sa paglabas ng bagyong ito, 1 hanggang 2 low pressure area at posible pang maging bagyo ang isa rito sa mga susunod na araw. Inaasahan natin by Wednesday or Thursday, meron ulit tayong weather system na makikita unti-unting magkakaroon ng sirkulasyon dito sa Pacific Ocean. Ngunit wala pa rin katiyakan hanggang sa mga sandaling ito kung ito nga ay magiging aktibo sa mga darating na araw. Arinawa ay hindi na ito maging kasing lakas ng naturang sama ng panahon upang limitado na yung kumbaga makapag-focus naman yung ating mga kababayan sa pag-restore ng kanilang mga nasirang tahanan dahil dito sa bagyong si Ruby. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Dennis, balikan ko lamang yung pagdaan ng bagyong si Ruby, lalo na sa may NCR, dahil sa todo naging paghahanda ilang araw at ginarin hanggang kagabi ay may mga evacuation dito sa Metro Manila. Pero ay hindi halos naramdaman ang lakas ng bagyong si Ruby. Anong nangyari dito, Bombo Dennis? At sabi mo, nag-dissipate, halos wala na. Nagmistulan na lang isang ordinaryo na sama ng panahon. Anong nangyari, Bombo Dennis, sapagkat hindi naman matatawaran yung lakas ng bagyo, yung hangin niya, ulan, dahil sa maraming napinsala sa kanyang mga dinaanan, lalo na doon sa mga unang landfall niya ng kanyang sentro, pangalawang landfall, hanggang sa mga 3 landfall, Bombo Dennis. Pero pagdating dito sa may bahagi na ng Batangas area at Metro Manila, ay halos parang ordinaryong ulan na lamang, Bombo Dennis. Well, kung mapapansin mo, Bombo Elmar, bago pa dumating itong bagyong si Ruby, ay na medyo malamig na yung temperatura dito sa Metro Manila, gayon din sa mga karatig nating lugar dahil malakas yung ihip ng hanging amihan. Ito rin yung nagpahina ng husto dito sa bagyong Ruby na ngayon ay tinatawag na lang natin na tropical depression. Mamaya baka isang low pressure area na lamang ito sa kanyang pag-exit doon sa West Philippine Sea. At ang pinakang nakadagdag pa doon sa pagpapahina sa naturang bagyo ay yung pagtama niya sa mga kabundukan at mga struktura, gayon din yung land area, yung mismong land mass na kanyang dinaanan ng nagpahina sa kanya. Nag-decrease yung kanyang puwersa mula sa 240 kilometers per hour matapos ito'y tumama doon sa bahagi ng Dolores sa Eastern Samar. Kung mapupunan ninyo, yung figure ay unti-unting bumaba hanggang sa huling landfall nito na 60 kilometers per hour na lamang. Ang common tendency kasi, Bombo Elmar, ang isang bagyo ay nababawasan ng halos 30% kapag ka ito ay tumatama sa lupa. Lalo na pagka ito ay tumatama dito sa may bahagi ng mabundok na mga lugar at nasasabayan pa ng ibang weather system. Ibig sabihin, kung ito'y nakukontra ng hanging amihan o ng ridge of the high pressure area, talagang malaki ang epekto sa bagyo upang siya ay humina ng humina at posibleng malusaw sa mga susunod na araw. Isa pang pinag-uusapan ngayon, Bombo Dennis, yung debate rin, sinong nakahula sa mga international agencies. Although wala talagang kahit ang Pag-asa, Bombo Dennis, ang una nilang forecast ay sa may bahagi ng Mindoro Oriental. Pero sa hanggang kahapagabi ay Batangas pala ang takbo ng bagyo. Yung Amerika, Bombo Dennis, yung Joint Typhoon Warning Center, iba rin ang kanilang forecast. Although nagkakapareho sa unang bahagi pa lamang ang Beijing, ang Taiwan, ang Japan, at iba pa, Bombo Dennis, anong masasabi mo rito? Well, doon sa umpisa talagang magkakaiba yung kanilang typhoon tracking. Yung Pag-asa ay sinasabi nila dito sa may bahaging ibaba, manggagaling at mag-exit din patungo dyan sa may Western Visayas. And then yung Joint Typhoon Warning Center, dun sa may Aurora naman ang diretsyo. So unti-unti habang lumalapit yung bagyo ay nag-iiba yung kanilang mga prediksyon. Pero ang importante rito, nakapaghanda naman yung ating mga kababayan. Pero maliban dyan, dapat maging aware din yung ating mga kababayan kapag kami mga dumarating na bagyo. Gagawa rin tayo ng mga sukat kung ito, i-monitor natin yung lagay ng panahon, yung mismo mga forecast mula sa iba't ibang weather agency upang tayo mismo sa atin manggaling yung mga paghahanda kung sakasakali. Bagamat hindi man ito yung eksaktong report na
unang mga inilabas ng Pag-asa. Mapalad na rin yung ating mga kababayan, lalo na dito sa Metro Manila dahil hindi natin sinapit yung nangyari doon sa Eastern Visayas. Ang kabilang Bombo Elmar doon sa mga naging magulong paglalabas ng impormasyon, yung katulad nung nangyari kanina, yung paglandfall sa Lubang Island, hindi inaasahan ng mga taga-Lubang dahil hindi sila kasama doon sa mga unang prediksyon. Bagamat kasama sila sa typhoon track belt, hindi sila mismong tinukoy ng Pag-asa DOST na sa lugar nila tatama yung naturang bagyo. Mabuti na lamang at ito'y napakahinang sama ng panahon na. Kung nagkataon na ito ay isang super typhoon pa rin, malaking pinsala ang aabutin ng Lubang Island at hindi sila lubos na nakapaghanda. At importante rito ngayon, maging aware lalo yung ating mga kababayan dahil lesson learned nga para sa lahat na kapag may mga dumarating na bagyo, hindi lamang kapag sinabi ng Pag-asa na Eastern Mindanao yung posibleng daanan, yung Visayas at Luzon ay magpapabaya na. So, ang dapat nating matutunan dito sa malalakas na mga bagyong kahalintulad ng Bagyong Ruby, kapag kaparating po ang isang bagyo, hindi lamang yung mga nandoon sa mga lugar na binabanggit ang dapat na maghanda. Kundi bagkos, maging yung hindi man tinutukoy ng mga lugar na posible rin namang daanan, kailangan tayo'y lubos na maghanda. Ito na ba yung last bulletin kaugnay sa bagyong si Ruby, Bombo Dennis ng Pag-asa? Hindi pa naman, Bombo Elmar, pero ito yung last na landfall ng bagyong si Ruby at yan ay tumama nga sa Lubang Island. Pero magpapalabas pa rin sila ng mga report habang ito ay hindi nakalalabas sa Philippine Area of Responsibility. Late Wednesday, maaaring ang huling forecast, weather report ng Pag-asa ukol dito sa bagyong ito kung siya ay mananatiling buo pa rin at hindi pa malulusaw sa mga susunod na oras. Isa rin sa ating malaking pagpapasalamat, yung dasal ng sambayanang Pilipino sa Panginoon. At isa rin sa, sabi mo, lesson learned, dilan sa ito raw yung pinakamalaking evacuation, talagang voluntary, dilan sa may lesson din tayo sa Typhoon Yolanda, mahigit 1 milyong katao ang sabay-sabay ang voluntaryo nang nag-evacuate. Kaugnay pa naman itong pagtama ng Typhoon Ruby. Sabi nga rito, ang maganda rito, sana ay maging bahagi ito ng ating mga paghahanda sa mga susunod dilan sa tayo ngayon. Nasa Typhoon Belt country tayo. Yung lugar natin, parang way of life natin itong pagkakaroon lagi na may mga bagyo na Bombo Dennis. Maidagdag ko na lamang, Bombo Elmar, baka magtaka yung ating mga kababayan. By next year, meron na tayong signal number 5. Meron na rin tayong super typhoon na gagamitin. So para aware lamang yung ating mga kababayan, ngayon ito yung huling pagkakataon na gagamit ang Pag-asa ng hanggang typhoon level lamang. Kung mapupunan natin, pagka tinutukoy natin yung Bagyong Ruby bilang super typhoon itong mga nakalipas na araw, partikular na noong Biyernes at Sabado, ito ay nanggagaling, ang kinukote po natin, yung Joint Typhoon Warning Center at yung Japan Meteorological Agency. Sapagkat yung Pag-asa, hindi pa sila gumagamit ng super typhoon category. By next year, gagamit na ang ating State Weather Agency ng tag na super typhoon upang mabigyan ng awareness yung ating mga kababayan ng isang bagyo ay napakalakas at bibigyan ito ng katumbas din naman na signal warning hanggang signal number 5. Alright, ang resident weatherman ng Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Samito. Maraming salamat, Bombo Dennis, dyan pa rin sa Bombo Weather Center. Okay, kumusta tayo sa sitwasyon sa Metro Manila, mga kaibigan, lalo na po naman doon sa mga lugar din na may mga kansilado pa rin, yun, lalo yung mga biyahe po ng eroplano at balik na rin na opisina, bagamat wala na sa tinatawag na banta ng bagyo ang NCR. May detalye si Bombo Vince Villar. Bombo Elmar, bagamat umuulan pa rin sa Kalakhang, Maynila, pero hindi naman ito kalakasan tulad ng inaasahan. At dahil nga sa unti-unting pagbuti ng panahon, ipinagutos na ng Malacanang ang pagbabalik sa trabaho ngayong araw ng mga kawinan ng pamahalaan sa NCR o National Capital Region at mga kalapit na rehiyon. Ang LRT 1 at 2 ay nag-anunsyo na ng pagbabalik sa kanilang operasyon ngayong araw habang wala pang advisory ang pamunuan naman ng MRT. Nananatiling suspendido pa rin ang mga klase sa lahat ng antas, mapapribado man o pampubliko sa mga lungsod ng Muntinlupa, Marikina, Parañaque, Valenzuela, Navotas, Quezon, Mandaluyong, Las Piñas, Taguig, Malabon, Pasay, Caloocan, Makati, San Juan, Manila, Pasig. Kasama na dyan ang bayan ng Pateros. Ganon din sa Region 4A, ang lalawigan ng Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Region 4B ang Oriental Mindoro, partikular sa Calapan City. Suspendido naman sa preschool hanggang high school sa Northern Palawan habang preschool to elementary lamang sa Candaba, Pampanga.
Tuloy pa rin ang kanselasyon ng ilan sa mga domestic at international flights. Ayon sa ulat ng CAAP, ang Air Asia Philippines at Air Asia CEST ay nagkansela ng 31 flights. Kasama na dyan ang 6 na international flights patungong South Korea, China at Malaysia. Ang Cebu Pacific naman ay nagkansela din ng 12 flights patungong Busuanga, patungong Cebu at Tacloban, vice versa. Ganon din ang Philippine Airlines ay pinagpaliban muna ang kanilang 13 domestic flights, pero inaasahang alas 12 mamaya ay ibabalik na sa normal ang kanilang operasyon. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 41 airports sa buong bansa ang binuksan na for commercial operations, pero depende pa rin anya ito sa kalagayan ng panahon sa mga lugar. Kung magtutuloy-tuloy ang pagbuti ng panahon, inaasahang makakabalik na ang libo-libo mga evacuees dito sa Kalakang, Maynila, partikular na sa western part ng lungsod ng Maynila, kung saan naitala ang pinakamaraming bilang ng mga lumikas na residente dahil na rin kay Bagyong Ruby. Bombo Vince, kahapon yata nagbalik na rin yung operasyon ng airport, yung mga lugar na unang tinamaan ng bagyo, itong Moronggan, I understand, yung Catbalogan, at maging yung ang Tacloban kasi Tacloban, para yan sa relief operation. Yung PAL ay hindi pa muna sila magbabiyahe, dahil sa gagamitin mo na yung airport doon. Yung Katarman na una rin tinamaan ng bagyo ay nagbalik na rin yung kanilang operasyon, at least for now, at para doon naman sa mga makatulong pa rin sa pagkatulong sa ating mga kababayan dyan sa may bagay ng Eastern Visayas. Okay. So yan ang ating dagdag na mga impormasyon na Bombo Elmar. Ito si Bombo Vince Villar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 17 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Magtungo muna tayo sa lalawigan ng Leyte, mga kaibigan. Yung mga kababayan po natin dyan na biktima po ng super typhoon na muling na biktima na naman nitong bagyong si Ruby. Dahil sa itong kanilang mga bunkhouse, temporary shelters nila ay muling sinira ng panibagong sama ng panahon. Maki-update muna tayo mula sa Bombo Radio Tacloban. Muli na ang bumalik sa kanilang mga tanganan ang mga nakatira sa bunkhouses na nasira matapos dumaan si Bagyong Ruby dahil na rin sa tulong ng isang international non-government organization na IOM. Sa tulong ng INGO, muling naayos ang kanilang nagkasira-sirang bubong at ilang parte ng bahay. Iba naman ang naging sitwasyon sa Tent City sa may barangay 88 San Jose, syudad ng Tacloban, dahil sila mismo ang nagtutulungan para makapagpatayo ulit ng kanilang tahanan. Kwento pa nga ni Tatay Roger, parang sinusubok daw sila ng tadhana dahil kamakailan lang ay nakapagtayo na sila ng barong-barong, ngunit ito ay agad sinira ni Bagyong Ruby. Pero kailangan pa rin maging matapang ni Tatay Roger at umarap sa hamon para sa 6 pa niyang mga anak at misis. Samantala, mayroon ng regular flights sa Daniel D. Romualdez Airport at patuloy na rin ang konstruksyon doon para sa pagdadausan ng Papalmas. At yan muna ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban. Ako naman si Bombo Angelica May Emphasis. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Mula dyan sa may bagay ng Eastern Visayas region, magtungo naman tayo sa Central Visayas sa mga kaibigan dahil sa meron ding mga nabiktima doon ng pagdaan ng bagyong si Ruby. At nasa linya naman ang Bombo Radio Cebu. Inaasahan ng Department of Social Welfare and Development na mapabilis na ang paghahatid ng mga relief goods sa mga isla, kasabay ng pag-anunsyo ng PCG7 na pinapayagan ng makalawig ang mga small vessels ngayong araw. Ito ay matapos i-anunsyo ni Commander Rodolfo Villawan ng Philippine Coast Guard Cebu Station na ngayong araw ay balik na sa normal ang biyahe ang mga small vessels na na-stranded sa mga daungan dahil kay Ruby. Kaugnay nito, umaasa si DSWD-7 Children's Welfare Specialist Emma Patalinghog na mapadala na ang mga ayuda sa mga biktima, kung saan partial na target nito na makahatid ng 100,000 na mga food packs. Hinikayat naman ito ang ibang tao sa pagtulong-tulong sa pag-repack sa mga relief goods dahil marami na ang nangangailangan nito. Samantala, mahigpit naman na ipinagbawal ng DSWD-7 ang pagkuha ng mga litrato sa mga evacuees na nasa mga evacuation centers at basta-basta na lang itong
itong i-upload sa social networking sites. Ayon kay DSWD7 nutritionist dietitian Melinda Canares, wala silang pinahihintulutan dahil may ilan na gagamitin ito sa hindi magandang bagay. Ngunit hindi naman tuluyang isinara ng pamunuan ng DSWD7 ang pagkuha ng larawan na may pahihintulutan pa rin, ngunit limitado na lang ito, tulad na lamang ng mga media at pribadong individual na may mabuting rason. Sa ngayon, maaliwalas na ang panahon sa lungsod ng Cebu at nakakabalik na rin sa kanilang pamamahay ang ilang mga evacuees. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Suzette Raffles. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 21 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Makiupdate naman tayo sa epekto sa agrikultura nitong pagdaan ng bagyong si Ruby, habang yung mga casualties po ay umakyat pa yung bilang na iniwan ng bagyong si Ruby. Mga detalye pa ng mga balita si Bombo Gerald Olip. Umabot na, Bombo Elmar, sa 25 ang bilang ng mga namatay kaugnay ng pananalasa ng bagyong Ruby sa bansa. Ayon sa Philippine National Red Cross Chairman Dick Gordon, 16 mga namatay sa Borongan, Eastern Samar. 3 naman ang namatay sa Dolores, Samar, kung saan unang naglandfall ang bagyo. 3 sa Iloilo, 1 sa Hernani, Eastern Samar, 1 sa Calbayog, Samar at 1 sa Northern Samar. Maliban rito, 23 na rin ang nasugatan sa Dolores, Eastern Samar matapos liparin ang bubong ng pagamutang kinaroroonan ng mga biktima. Nakaranas na rin umano ng diarrhea ang mga evacuees sa nasabing lugar. Iginiit ng Philippine National Red Cross ang nasabing bilang dahil mayroon silang kasamahan sa mga nasabing lugar at dito nila direktang nakukuha ang mga impormasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Philippine National Red Cross Chairman Dick Gordon. Meron sa Western Samar na isa, 3 sa Iloilo, at saka isa sa Northern Samar. Yung mga tao namin, nag-iikot siya mga ngayon. At tinitignan yung damage sa mga bahay, nasasabat nila yan. Nakuha nila yung pangalan doon sa 4, yung 12 hindi. Pero pinakukuha ko. Pero meron rin tayo doon sa Bago, sa Hernani, ang pangalan Arsenio Rivera, na heart attack siya. Doon sa evacuation center. Pagkatapos, alam mo yan, related yan di ba? Pero yung 16, nalunod yun. Samantala, aabot na sa 1 bilyon ang iniwang damage sa agrikultura ng bagyo sa regions 5, 6 at 8. Aabot na rin sa mahigit 1,000 kabahayan ang nasira at 1,300 ang na-damage. Sa huling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa 200,000 o mahigit 1 milyon ang apektadong pamilya sa Caraga, Eastern, Central at Western Visayas, Bicol Region at Southern Tagalog. Karamihan sa mga pamilya ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Inihayag naman ni AFP Chief General Gregorio Pio Katapang Jr. na patuloy ang clearing operations ng mga sundalo sa airfield sa Giwan, Eastern Samar, habang ang airport sa Katarman ay muli nang nagbukas matapos linisan. Sa panig ng Department of Social Welfare and Development, sinabi ni DSWD Secretary Corazon Soliman na inumpisahan na ang delivery ng relief goods sa kabila ng logistical challenges. Kasama na rito ang hindi magandang kondisyon ng mga kalsada. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 24 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Ngayong linggo sana ay tutungo ang Pangulo ni Aquino sa South Korea para dumalo sa isang summit, pero ito'y agad daw kinansila ng Presidente. May dagdag pang paliwanag ang Malacanang sa magitan ni Bombo Raymond Tinasa. Nagpaliwanag ngayon ng Malacanang sa kapasyahan ng Pangulo Aquino na kansilahin na ang natatang pagdalo sa ASEAN-Korea Commemorative Summit sa Busan, South Korea sa dating ng Disyembre 11 hanggang 12. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na daw tutukan ni Pangulo Aquino mismo ang recovery efforts matapos ang panalasa ng bagyong Ruby. Ayon kay Valte, sina Cabinet Secretary Jose Renen Almendras at Finance Secretary Cesar Purisima ang ipadala ng Pangulo Aquino bilang katawan sa ASEAN Rock Summit. Una rito ay binanggit na rin ni Presidential Spokesman Edwin Lasherta kamakailan na kung malakas nga ang tama ng bagyong Ruby, hindi talaga alis ang Pangulo Aquino. Bagamat kansilado,
babayaran pa rin ng gobyerno ang mga naipareserbang hotel para sana sa delegasyon ng Pangulo Aquino sa Busan, Korea. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Pero liwanagin natin na Bombo Raymond, all set na sana si Pangulo, ay nagkakonfirma na siya. Pero up to the last minute, hanggang kagabi ay saka lamang siya nag-decide na to forgo yung trip niya sa South Korea, Bombo Raymond. That's right, Bombo Raymond, kagabi lamang nung medyo makarating sa kanyang harapan yung malaking pinsala at malaking bilangan pa rin na may turing na mga casualties sa bagyong Ruby, Bombo Raymond. So dapat ay alis siya sa Huwebes, ngayong Huwebes na. At hanggang Biyernes sana 2 araw. Pero yun nga ay kiyansela na dahil kailangan niyang siya mismo ang magdesisyon sa mga gagawing recovery efforts, Bombo Elmar. By the way, itong summit sana, sino sana ang makakapulong, makakapanayaw ng Pangulong Aquino sa South Korea, Bombo Raymond? Sino yung mga heads of the state? Well, ang una dyan, yung si Korean President Park Geun-hye. Siya yung nakatakda sana na magkaroon ng one-on-one meeting sa Pangulo Aquino, Bombo Elmar. And the other ASEAN member leaders. Yun yung mga naka-schedule na event ng Pangulo. Pero yun na lamang ay so far maaari namang i-forgo daw at maaari magpadala na lamang ng mga kinatawan, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Raymond Tinaza. Abangan nyo mamaya mga kaibigan sa aming pagbabalik dahil sa may kwento tayo lalo doon sa mga human interest dahil sa mga ilang kababayan natin dyan sa Iloilo ay doon nagkanlong, doon nagtago habang papalapit ng bagyong Ruby sa isang kuweba. Paano kaya kanilang pagkain? Paano kaya yung tinatawag nilang pasintabi po sa kanilang iba pang gawain na normal habang sila ay nasa loob ng kuweba? Ito po ay napuntahan mismo ng Bombo Radio reporters. Pero bago yan, samantala muna. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Deck your drinks in snowman tumblers. Glug, 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 glug. 'Tis the season to go Dunkin'. Glug, 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 glug. This season, you can have your very own Dunkin' Snowman Tumbler. Add 70 pesos every time you purchase a dozen classic donuts or 6 pieces Dunkin' Premium Donuts. Choose from 4 collectibles. Pick a treat and choose a tumbler. Glug, 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 glug. Keep you cool in Christmas traffic. Glug, 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 glug. Promo period is from November 15, 2014 to December 31, 2014 per DTI FTEB SPD permit number 4567 series of 2014. Bombo Disaster and Emergency Preparedness. Maging handa sa anumang trahedya o kapahamakan sanhi ng bagyo. Mga kahandaan na dapat gawin sa panahon ng bagyo. Maghanda ng flashlight at baterya, posporo, kerosene lamps o kaya emergency lights at kandila kung sakaling may power failure. Magtabi rin ng mga ready-to-eat foods. Maghanda ng first aid kit. Panatilihing fully charged ang mga cellphones. Kung sakaling bahain ang inyong lugar, ilagay ng maaga sa mas mataas na lugar ang mga importanteng dokumento o gamit sa bahay. Huwag din kalimutan ang transistor radio at baterya. Palaging mag-monitor sa lagay ng panahon sa mga kinaukulang ahensya at manatiling makinig sa Bombo Radio at Star FM stations. Tandaan, sa ganitong panahon, kahandaan at kaalaman, susi sa kaligtasan. Bombo Disaster and Emergency Preparedness mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, nagbabalik ang Bombo Network News. Sa police report mga kaibigan, makapit din tayo doon po naman sa nangyaring massacre kung saan 8 katao ang pinatay dyan sa Iligan City at nasa linya ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Binuo na ang isang task force na pinamunuan ng Iligan City Police Office upang tumutok sa investigasyon sa nangyaring massacre kung saan 8 katao ang nasawi sa barangay Saray, syudad ng Iligan sa panayam ng Bombo Radio. Inihayag ni Iligan City Police Office Director Senior Superintendent Leonie Royga na agad nilang binuo ang Special Investigation Task Group Lumagaya para mapadali ang pagresolba ng kaso lalo na ang pag-aresto ng mga suspect. Sinabi ni Ga na lumalabas mula sa kanilang investigasyon na kagagawan umano ng isang organisadong grupo ang nangyaring massacre. Inihayag
Ipinahayag pa ng opisyal na natuklasan rin nila ang umano'y Blue Book kung saan tinukoy na ang mga biktima ay lahat na sangkot sa mga kasong pagpatay at pagtutulak ng illegal drugs. Natuklasan rin ng pulisya na nagsilbing drug den ang bahay na pinangyarihan ng krimen na umano'y inuupahan ng isang Pedro Lumagaya na nagsilbing pinuno ng grupo na pag-alaman na maliban sa pagkapatay ni Lumagaya ay kabilang rin sa mga namasaker ang mga kasama nitong sina Brian Cubilla, Balong Katilok, Tata Gabriel, Ariel Lumagaya, Narciso Lumagaya at Tonyo Dicalan na lahat nakatira sa syudad ng Iligan. Bombo, Junel Ukat sa Pambansang Radyo na Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 30 minuto na nakalipas po ng alas 7 ng umaga. Balikan ko lamang dyan sa sitwasyon pa rin sa National Capital Region ng Metro Manila at may mga update pa, situational report si Bombo Annalyn Soberano. Bombo Elmar, nakatakdang magsagawa ngayong araw ng aerial inspection ang mga opisyal ng gobyerno sa Metro Manila upang makita ang lawak ng pinsala na idinulot ng Bagyong Ruby. Ito ay sa kabila ng landfall o tumama ang mata ng bagyo dito nga sa Kamaynilaan. Ayon sa NDRRMC, kapag natuloy ang pagganda ng panahon ngayong araw, kanilang itutuloy ang isasagawang aerial inspection. Naniniwala kasi ang NDRRMC na may ilang bahagi ang sa Metro Manila ang posibleng magkaroon ng pinsala. Sa kabilang dako, nakaantabay din ang NDRRMC sa mga ulat mula sa mga regional offices ng Office of the Civil Defense ukol sa epekto ng Bagyong Ruby. Ayon kay NDRRMC Executive Director Alexander Pama, hindi pa nakapagsusumite ng kanilang mga report ang ilang mga barangays na direktang nadaanan ng Bagyong Ruby kung kaya't ilan sa kanilang mga datos, partikular sa casualties, ay hindi pa nila maibibigay hanggang sa ngayon. Batay kasi sa ulat ng Philippine National Red Cross, mahigit 20 na ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Ruby. Sa kabilang dako, mas lalong bumaba naman ang bilang ng mga na-stranded na pasahero ngayon sa iba't ibang pier. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, nasa 1,523 pasahero ang kasalukuyang stranded, kabilang ang 38 barko, 2 motorbangka at nasa 379 na mga rolling cargos. Sa kabilang dako, hinikayat naman ng Department of Health ang mga donor o gustong pumulong sa mga biktima ng bagyo na kung maaari ay iwasang mag-donate ng mga formula milk o gatas pangsanggol na nasa lata. Ayon kay DOH Acting Secretary Janet Garin, na ito ay mga batay sa kanilang mga nakuhang impormasyon dati na may mga kaso kasing naitala na nagkaroon ng gastroenteritis ang mga sanggol na binigyan ng mga donasyong formula milk ng ilang mga donors. Mula dito sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kaibigan, makikwento naman tayo sa naging karanasan ng ilan nating kababayan dyan sa may bagay ng Iloilo, yung mga evacuee sa loob mismo ng kuweba. Paano kaya mamuhay sa loob ng kuweba? May detalye pa mula mismo sa kuweba. Itong si Bombo Binroy Bernal, ang Bombo Radio Iloilo. Please come in. Yes, Bombo Binroy, Iloilo. Wala sigurong signal sa loob ng kuweba, Bombo Binroy. Okay, i-check natin dahil sa napuntahan din kasi ng Bombo Radio. May mga impormasyon kasi mga kaibigan, naubusan sila ng pagkain doon po naman sa loob ng kuweba. Dahil dito ay namroblema ang ating mga otoridad kung paano ito itatransport yung ilang mga pagkain po naman dahil sa hindi na rin makapunta itong mga evacuees doon naman sa tinatawag na mga regular evacuation center dahil sa malayo ang kanilang lugar. At okay, i-check ulit natin, babalikan natin mamaya itong dyan sa may bahagi pa rin ng Iloilo kung ano pa yung kanilang mga naging karanasan lalo na doon sa loob ng kuweba. Although may mga ilang lugar na rin nangyari nung panahon naman ng Typhoon Yolanda dyan sa isla ng Samar na may ilang nagtago din sa kuweba, pero hindi pala nalalayo yung nangyari dyan, yung sa Carlis dyan sa Iloilo ay may nangyari din na pagtago daw ng ilan nating kababayan. At least kayo ay makakabalik na rin sila ngayong araw doon po naman sa kanilang matahanan makalipas naman ng ilang araw ring pagtatago doon sa loob naman ng kuweba at naubusan sila ng pagkain mga kaibigan at yung tubig daw nila, ang kwento pa rito ay doon na lamang sa bukal
yung kanilang ginagamit naman na pag-inom habang sila ay nasa loob naman ng kuweba. At siguro bago yan, mamaya babalikan natin dyan pa rin sa ating sports balita. Ilang pa rin kaganapan naman dahil naman sa itong si Manny Pacquiao ay siya ay pinagtanggol naman ni Juan Manuel Marquez dahil sa patuloy naman na panlalait itong si Mayweather kay Manny Pacquiao. Samantala muna sa ating sports balita, mga kaibigan, Bombo Sports News. pinuri daw ng ilang fans itong si Juan Manuel Marquez. Bakit kaya? Samantala muna detalye mula kay Bombo Kevin Fuentes. Bombo Elmar, pinuri ng mga fans ni Manny Pacquiao ang Meksikanong si Juan Manuel Marquez matapos ang naging payag nito kay undefeated American boxer na si Floyd Mayweather Jr. Pinakiusapan kasi ni Marquez si Mayweather na tigilan na ang pagpropose at paggamit ng kanyang knockout video upang asarin si Pacquiao. Labis naman ikinatuwa ng mga fans ang ginawa ng Meksikanong boksingero. Ipinaramdam din ni Marquez ang kanyang pagkainis kung saan direktang sinabi nito na labanan niya muna si Pacquiao at patunayan na siya ang pinakamahusay na boksingero sa buong mundo. Samantala, todo puri rin ang mga Pinoy fans sa Filipino-American boxer na si Brian Hawaiian Punch Viloria matapos na manalo makaraang araw sa Mexican boxer na si Armando Vasquez. Pinatumbak kasi ni Viloria ang kalaban matapos tamaan nito ang tagiliran ni Vasquez. Sa ngayon, ang Hawaiian Puncher may kasalukuyang record na 35 wins at may 4 na talo kung saan 21 dito ay via knockout. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Balikan pa rin natin dyan sa Iloilo, mga kaibigan. Baka nakakuha na ng signal ang ating mga kasamahan sa loob ng kuweba. May dala na silang signal dyan. Bombo Radio Iloilo, sa bagitan ni Bombo Benroy. Bombo Benroy Bernala, go ahead. Yes. Go ahead. Bombo Elmar. Elmar. Okay, you're coming in. You're clear. Go ahead. Oo. Napasok na ng Bombo Radio ang Yes. ng Bombo Radio ang Isla de Gigantes, ang pinakamalayong island barangay dito sa Carles, Iloilo, kung saan nga ay kakaiba ang naging evacuation center ng mga residente dito, no, sa Isla de Gigantes. Ang Isla de Gigantes ay may 4 na barangay, may 2 isla ito at 4 na barangay, at kung saan yung mga residente dito pumasok nga sa kuweba para makaiwas sa hagupit ng bagyong si Ruby. No, hindi alintana ang panganib ng mga residente dito para makaiwas lang sa bagyong si Ruby. Kung saan nga kakaiba ang mga kwento nila dito nang sila ay nasa loob pa ng kuweba. 4 na kuweba ito dito sa Barangay Granada pa lang, no? Kung saan ang iba ay wala nang kinakain kasi nga kinulang sila ng pagkain, kinulang sila ng bigas, tubig na pwedeng mainom, kahit ang kanilang mga gamit wala silang nadala, at napakalamig pa ng panahon, napakalamig pa, at yung mga bata ay yung iba nga wala kinulang sa mga saplot sa katawan na Bombo Elmar. Ang sitwasyon nila ay yung iba dumudumi na lang sa mga lata, may mga baon sila na lata kung saan dito sila dumudumi. Yung iba naman ang ininom nila na tubig dito lang sa mga tumutulong na tubig sa loob mismo ng kuweba. Sterilize nila yung tubig, at ito na lang ang nagsiserving inuming tubig nila, Bombo Elmar. So sa ngayon, nakaabot na dito ang relief goods from LGU of Carles, Iloilo, at malaking pasasalamat ng mga residente dahil nga sa kahit paano may pangtawid gutom sila kasi hindi sila makapunta na sa mainland Carles or sa bayan ng Estancia. Ang bayan ng Estancia, ito yung pinakamalapit dito, at hindi sila makatawid nga kasi nga napakalaki ng alon, kasi
napakasama talaga ng panahon kung kaya't hindi naka-prepare ang ating mga residente dito. So sa ngayon, unti-unti nang dinadala dito. Ngayong araw may mga relief goods pa na dadating from mainland Carles at mainland sa mainland ng Estancia para lang i-augment sa ating mga kababayan o sa ating mga residente na andito ngayon na Bombo Elmar. Bombo Benroy, ganito, ilang araw na pala sila diyan sa kuweba, Bombo Benroy, hanggang ngayong araw, so pang ilang gabi na nila diyan sa loob ng kuweba, mula nang sila lumikas sa loob ng kuweba, Bombo Benroy. Yes. Isang magdamag sila na andito sa loob ng kuweba, sa apat na kuweba dito pa lang sa may Barangay Granada. Wala pa dito yung ibang kuweba na sa Barangay Asluman at southern part ng Igantes. Kasi nga dalawang isla ito, yung isla Igantes, dalawang isla ito. No, may northern at may southern. Sa northern, dalawang barangay, may Granada, may Asluman. Sa Granada, apat na malalaking kuweba ang nagsilbing evacuation center ng mga residente dito. Sa may Asluman, meron ding mga kuweba na naging evacuation center din ng ating mga kababayan, at doon sa separadong isla sa pa rin ng Igantes, dalawang barangay sa Gabi at Lantangan, meron ding kanya-kanyang kuweba na kung saan nagsilbi ding evacuation center ng mga residente. So nung nanalasa ang bagyong Ruby, isang buong araw dito sila sa loob ng kuweba at buong magdamag na nagpalipas na lang sila ng gabi kasi nga napakadelikado kasi yung kanilang kinakatakutan yung posibleng storm surge, nung nakaraang bagyo nung nanalasa si Yolanda, hindi pa nga nila ito pinasok yung kuweba kasi nga kumpiyansa sila, pero dahil nga may experience na at may experience na ang mga residente dito, so nung wala pa si Ruby, talagang nag-prepare sila. Yung mga kuweba dito ay kanilang nilinis para pagdating ng bagyong Ruby, dito na sila titira for the meantime kasi nga wala namang evacuation center dito Bombo Elmar. Yung mga bahay dito nasa mababang lugar. So ang kanilang option tumakyat sa bundok kung saan nga doon yung kuweba at yun yung pinaka-safe na lugar para hindi sila maapektuhan or walang mangyaring masama sa mga residente dito kung manalasa yung bagyo Bombo Elmar. So fortunately walang casualty, walang nanumang nasaktan sa mga residente na pumasok sa kuweba dahil nga ito yung pinaka-safe na lugar para sa mga kababayan natin dito sa Iloilo, Bombo Elmar. Bombo, naalala ko lang yung nababasa natin nung prehistoric period, yung primitive period sa mga kuweba. Nagtatago yung mga ninuno natin. By the way, Bombo Benroy, yung napasok yung kuweba, mapapansin mo diyan, ilang katao. Although may mga apat na kuweba diyan, yung napasok yung kuweba, mga ilang katao ang posibleng magkasya diyan sa loob, yung ilang napasok yung kuweba, pakilarawan na Bombo Benroy. Oo, ang isang kuweba pa lang, pwedeng magkasya dito yung libo-libong tao. Malaki. Pero sa apat kasing kuweba dito sa may Granada yung isang kuweba pwede makapasok yung libo-libong tao. Pero commonly yung isang kuweba, merong more or less mga 200 to 300 na tao ang pumasok kasi nga iba-iba naman Yung iba sa isang kuweba, yung iba sa kabilang kuweba naman at parang nagkawatak-watak sila Bombo Elmar. So all in all, umaabot sa libo yung mga residente na pumasok sa magkakaibang kuweba nandito sa Barangay Granada, Barangay Asluman, Barangay Gabi at Barangay Lantangan dito sa isla
de Gigantes. Okay, alright. Bumumira, no? Sa masunod natin programa, ipapakita pa natin iba pang mga picture, no? Doon po sa website po, sa internet natin, ay makikita natin doon yung initial na picture na kuha ng Bombo Radio Iloilo. Doon po sa loob ng kuweba at iba pang mga nagpapapicture po ng mga kababayan natin sa may lugar po ng Iloilo dyan. Maraming salamat, Bombo Binroy. Mula dito sa Bombo Radio Iloilo, particularmente dito sa northern part ng Iloilo, si Bombo Benroy Bernal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo News Exclusive. Abangan nyo sa baso natin mga programa pa mga kaibigan, no? Sa patuloy nating iba pang mga kwento pa sa loob ng kuweba at yung survival nila, no? Doon sa ating ilang mga kabayan, libo-libo pa lang pwedeng magkasya doon sa 4 na mga kuweba diyan sa Carles, diyan sa may bahagi naman ng Iloilo. Ito po yung isla po, ano? Kung kahit hindi agad sila makalikas po papunta naman sa mga sentro ng lalawigan po ng syudad. The State and Pastoral Visit of Pope Francis in the Philippines 2015 Update. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalang kasyon de Dios. God bless you. Mga kaibigan, 36 days to go na lamang bago naman pagdating sa Pilipinas ng Santo Papa. Kontento daw ngayon ang Vatican sa nagpapatuloy pa ring paghahanda ng Pilipinas para sa nakatagdang pagbisita naman ni Pope Francis sa January 2015 simula po sa Enero 15. Sa isang panayam, sinabi pa ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardal Tagle na sorpresa pa ang mga opisyal sa Roma sa puspusang paghahanda ngayon ng Pilipinas. Ang Pilipinas daw ang unang bansa na grabe ang preparasyon kumpara naman sa ibang mga bisita o binisita na ng mahal na Papa. Muli nag-abiso naman ang Kardinal na kahit makaraos ang papal visits sa buwan ng Enero, dapat magpatuloy pa rin ang spiritual preparations ng mga Pilipino. Samantala, dala naman sa bagyong si Ruby, pinalawig pa ng papal visit organizers ang deadline para naman sa application sa media accreditation. Sa halip kasi na hanggang kahapon na lamang ang deadline, December 8, pwede pa rin daw makahabol hanggang bukas, December 10, magsumiti lamang ng application para naman sa media na nais naman ng pabilang sa coverage sa pagbisita naman ng Santo Papa. Una rito ay sa pagtama ng bagyong Ruby ay nagpaabot pa ng mensahe ang Santo Papa para naman sa Pilipinas, kung saan nga kabilang sa layunin ng kanyang pagbisita sa bansa ay pakikiharap din sa ilang mga nabiktima naman ng Typhoon Yolanda at iba pang nabiktima naman ng dilubyo dito sa ating bansa. Narito na ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan, ang palitan po ng piso sa dolyar ay 44 pesos and 64 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ang palitan po ay 5 pesos and 75 centavos, habang Singaporean dollar katumbas po yan ng 34 pesos. Mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan po naging kabuhating mga pagbabalita. Araw na po ng Martes, Desyembre 9, 2014. Balikan ko lang ang ating mga headlines. Mga kaibigan, ang bagyong si Ruby hindi na itinuturing na bagyo ng International Weather Agency. Sentro po ng mahinang bagyo ngayon ay tumatawid po hanggang sa mga orasan sa tinatawag na Lubang Island. Dito po siya huling tinatawag na naglandfall itong sentro ng bagyo. Marami naman ang nagtaka dahil sa halos hindi raw naramdaman ang lakas ng bagyo sa Metro Manila kagabi. Marami pa rin klase ngayong araw sa Metro Manila at karating na lugar ang suspendido pa rin. Mga flights kansilado pa rin ngayon, habang yung opisina naman sa government ay balik na rin sa normal dito sa Metro Manila at iba pang mga lugar. Samantala naman, mga Typhoon Yolanda victims na muling nasira ang kanilang bank house dyan naman sa Tacloban City, na sinira din ng Typhoon Ruby, ay muling nagbalik ngayong araw na sa kanilang mga tahanan. Nasawi po sa bagyong Ruby, umakyat na sa 25 katao, habang bilyong halaga naman sa agrikultura ang sinira o pananlasan ng bagyong si Ruby. Ang Malacanang muling nagpaliwanag naman sa pagkansila ng Pangulong Ninoy Aquino sa kanyang biyahe ngayong linggo sana sa South Korea. Ito'y dahil paraw sa Typhoon Ruby. Samantala, sa ating police report, task force binuo naman laban sa mga killers ng nagmassacre sa 8 katao dyan naman sa may bagay ng Iligan City. At kanina, mga kaibigan, eksklusibo po sa Bombo Radio Philippines, mga kwento ng mga kababayan natin dyan sa Iloilo, lalo na doon sa isang isla po na kung saan nga nagpalipas po nitong ilang araw sa loob mismo ng kuweba. Dilan dito ay naubusan sila ng pagkain dilan sa malayo pala ito sa syudad. Yung 4 na kuweba po yung pinagkanlungan ng ilan nating mga kababayan o mga evacuees upang umiwas naman sa pagtama ng Typhoon Ruby.
Sa sports balita, ilang mga fans ni Manny Pacquiao pinuri naman itong si Juan Manuel Marquez sa panawagan kay Mayweather na tigilan na ang pang-aasar naman sa Pinoy ring icon. At upang mapagsilbihan pa sa ibang larangan po ang aming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo. Ang Bombo Network News Morning Edition alas 7 po yan ng umaga at Bombo Network News Noontime Edition alas 12 po ng katanghalian at Bombo Network alas 6 ng gabi. Lunes hanggang Sabado din napapanood na rin na may visuals sa mga nating official website and www.bomboradio.com. Makita rin sa aming live video streaming ang inyong mga anchors, reporters ng Bombo Radio Philippines at mga exclusive video. Maaari nyo karaming sundan sa Twitter at Bombo Radio. Kaya naman ilike kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At samantala muna. Mga kaibigan, sa Christmas countdown ng Bombo Radio Philippines, 16 days to go na lamang bago ang Kapaskuhan. Merry Christmas, everyone! Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin ang kurman. Ito si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News.